Kabanata 81, Ang Panginoon ay muling nabuhay. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 28 versikulo 2 hanggang 4, 11 hanggang 15. Ang gabi ng unang araw ng linggo ay dahan-daang nawala. Dumating na ang pinakamadilim na oras, bago magbukang liwayway. Si Kristo ay bilanggo pa rin sa kanyang makipot na libingan. Ang malaking bato ay nasa lugar nito, ang Romanong selyo ay hindi naputol, nagbabantay ang mga gwardya ng Roma. At may mga hindi nakikitang tagamasid. Ang mga hukbo ng masasamang anghel ay natipon sa paligid ng lugar. Kung ito ay posible, ang prinsipe ng kadiliman kasama ang kanyang mga tumalikod na hukbo ay panatilihing walang hanggan na tinataka ng libingan na may hawak ng anak ng Diyos. Ngunit pinalibutan ng makalangit na hukbo ang libingan. Ang mga anghel na napakahusay sa lakas ay nagbabantay sa libingan, at naghihintay na salubungin ang prinsipe ng buhay. At, narito, nagkaroon ng isang malakas na lindol, sapagkat ang anghel ng Panginoon ay bumaba mula sa langit. Nakasuot ng panepli ng Diyos, ang anghel na ito ay umalis sa mga korte ng langit. Ang maningning na sinag ng kaluwalhatian ng Diyos ay nauna sa kanya, at pinaliwanagan ang kanyang landas. Ang kanyang mukha ay parang kidlat, at ang kanyang pananamit ay maputi gaya ng nyebe, at sa takot sa kanya ay nanginig ang mga bantay, at naging parang mga patay na tao. Ngayon, mga pari at mga pinuno, nasaan ang kapangyarihan ng inyong bantay? Ang mga magigiting na sundalo na hindi kailanman natakot sa kapangyarihan ng tao ay ngayon ay parang mga bihag na dinala ng walang espada o sibat. Ang mukha na kanilang tinitingnan ay hindi mukha ng mortal na mandirigma, ito ang mukha ng pinakamakapangyarihan sa hukbo ng Panginoon. Ang mensaherong ito ay siyang pumupuno sa posisyon kung saan nahulog si Satanas. Siya ang nagpahayag ng kapanganakan ni Kristo sa mga burol ng Bethlehem. Ang lupa ay nanginginig sa kanyang paglapit, ang mga hukbo ng kadiliman ay nagsisitakas, at habang iginugulong niya ang bato, ang langit ay tila bumaba sa lupa. Nakita siya ng mga kawal na nag-aalis ng bato na parang isang maliit na bato, at narinig siyang sumigaw, "Anak ng Diyos, lumabas ka, tinatawag ka ng iyong ama." Nakita nila si Jesus na lumabas mula sa libingan, at narinig siyang nagpahayag sa ibabaw ng punit na libingan, "Ako ang muling pagkabuhay, at ang buhay." Habang siya ay lumalabas na may kamahalan at kaluwalhatian, ang hukbo ng anghel ay umuyuko sa pagsamba sa harap ng manunubos, at tinatanggap siya ng mga awit ng papuri. Isang lindol ang minarkahan ng oras kung kailan inialay ni Kristo ang kanyang buhay, at isa pang lindol ang sumaksi sa sandaling ito ay kanyang tinanggap sa pagtatagumpay. Siya na nakatalo sa kamatayan at sa libingan ay lumabas mula sa libingan na may pagtapak ng isang mananakop, sa gitna ng pag-uurong ng lupa, pagkislap ng kidlat, at pag-ungol ng kulog. Sa muling pagparito niya sa lupa, yayanig niya, hindi lamang ang lupa, kundi maging ang langit. Ang lupa ay magpaparot-par ito tulad ng isang lasing, at maaalis na parang isang maliit na bahay. Ang langit ay guguluhin na parang balumbon, ang mga elemento ay matutunaw sa matinding init, gayon din ang lupa at ang mga gawang naririto ay masusunog. Ngunit, ang Panginoon ang magiging pag-asa ng kanyang bayan, at ang lakas ng mga anak ni Israel. Hebreo Kapitulo 12 versikulo 26, Isaias Kapitulo 24 versikulo 20, 34:4, Ikalawang Pedro Kapitulo 3 versikulo 10, Joel Kapitulo 3 versikulo 16. Sa pagkamatay ni Jesus ay nakita ng mga kawal ang lupa na nababalot ng dilim sa tanghali, ngunit sa pagkabuhay na maguli ay nakita nila ang ningning ng mga anghel na nagliliwanag sa gabi, at narinig ang mga naninirahan sa langit na umaawit ng may malaking kagalakan at pagtatagumpay, "Natalo mo si Satanas at ang mga kapangyarihan ng kadiliman, nilamon mo ang kamatayan sa tagumpay." Si Kristo ay lumabas mula sa libingan na niluwalhati, at ang Romanong bantay ay nakita siya. Nakatuon ang kanilang mga mata sa mukha niya na kamakailan lamang ay tinutuya at tinutuya nila. Sa kaluwalhe siyang nilalang ito ay nakita nila ang bilanggo na kanilang nakita sa bulwagan ng paghuhukom, ang isa na kanilang pinagtagpi-tagpi ng isang koro ng tinik. Ito ang isa na tumayong hindi lumalaban sa harap ni Pilato at Herodes, ang kanyang anyo na nasugatan ng malupit na salot. Ito ay siya na ipinako sa krus, kung saan ang mga saserdote at mga pinuno, na puno ng kasiyahan sa sarili, ay iginalaw ang kanilang mga ulo, na nagsasabi, iniligtas niya ang iba, siya mismo ay hindi makapagliligtas.
Mateo Kapitulo 27 versikulo 42. Ito ay siya na inilagay sa bagong libingan ni Jose. Pinalaya ng utos ng langit ang bihag. Ang mga bundok na nakatambak sa mga bundok sa ibabaw ng kanyang libingan ay hindi makakahadlang sa kanya sa paglabas. Nang makita ang mga anghel at ang niluwalating tagapagligtas ang Romanong bantay ay nahimiti at naging parang mga patay na tao. Nang ang makalangit na tren ay naitago sa kanilang paningin, sila ay bumangon, at sa bilis na mabuhat sila ng kanilang nanginginig na mga paa, ay nagtungo sa pintuan ng hardin. Pasuray-suray na parang mga lasing na lalaki, nagmadali silang pumunta sa lungsod, na sinasabi sa mga nakilala nila ang magandang balita. Sila ay patungo kay Pilato, ngunit ang kanilang ulat ay inihatid sa mga awtoridad ng mga Hudyo, at ang mga punong saserdote at mga pinuno ay nagpatawag sa kanila upang sila ay dalhin muna sa kanilang harapan. Isang kakaibang anyo ang ipinakita ng mga sundalong iyon. Nanginginig sa takot, walang kulay ang kanilang mga mukha, nagpatotoo sila sa muling pagkabuhay ni Kristo. Sinabi ng mga kawal ang lahat, gaya ng kanilang nakita, wala silang panahon na mag-isip o magsalita ng anuman kundi ang katotohanan. Sa masakit na pananalita ay kanilang sinabi, ang anak ng Diyos ang ipinako sa krus. Narinig namin ang isang anghel na nagpapahayag sa kanya bilang ang kamahalan ng langit, ang hari ng kaluwalhatian. Ang mga mukha ng mga pari ay gaya ng mukha ng mga patay. Sinubukan ni Caiaphas na magsalita. Gumalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi ito umimik. Aalis na sana ang mga sundalo sa silid ng konseho, nang may boses na tumigil sa kanila. Sa wakas ay nakahanap na ng pagsasalita si Caiaphas. Teka, sabi niya. Huwag sabihin sa sinuman ang mga bagay na nakita mo. Isang kasinungalingang ulat ang ibinigay sa mga sundalo. Sabihin ninyo, sabi ng mga pari, dumating ang kanyang mga alagad noong gabi, at ninakaw siya habang tayo ay natutulog. Dito nilalampasan ng mga pari ang kanilang sarili. Paano masasabi ng mga kawal na ninakaw ng mga alagad ang bangkay habang sila ay natutulog? Kung tulog sila, paano nila malalaman? At kung ang mga alagad ay napatunayang nagkasala sa pagnanakaw ng katawan ni Kristo, hindi ba ang mga pari ang unang humatol sa kanila? O kung ang mga bantay ay natulog sa libingan, hindi ba ang mga pari ang nangunguna sa pagbibintang sa kanila kay Pilato? Ang mga sundalo ay natakot sa pag-iisip na dalhin sa kanilang sarili ang paratang ng pagtulog sa kanilang pwesto. Ito ay isang pagkakasala na may parusang kamatayan. Dapat ba silang magbigay ng maling saksi, nililinlang ang mga tao, at ilagay ang kanilang sariling buhay sa panganib? Hindi ba nila iningatan ang kanilang pagod na pagbabantay ng walang tulog na pagbabantay? Paano nila matitiis ang paglilitis, kahit para sa kapakanan ng pera, kung sila ay nagsinungaling sa kanilang sarili? Upang patahimikin ang patuto na kanilang kinatatakutan, ang mga pari ay nangako na siguruhin ang kaligtasan ng bantay, na sinasabi na si Pilato ay hindi na naisin na magkaroon ng gayong ulat na kumalat ng higit pa kaysa sa kanila. Ibinenta ng mga sundalong Romano ang kanilang integridad sa mga Hudyo para sa pera. Pumasok sila sa harap ng mga pari na pasan-pasan ng isang nakagugulat na mensahe ng katotohanan, sila'y lumabas na may dalang salapi, at sa kanilang mga dila ay isang kasinungalingang ulat na ginawa para sa kanila ng mga saserdote. Samantala ang ulat ng muling pagkabuhay ni Kristo ay dinala kay Pilato. Bagaman si Pilato ang may pananagutan sa pagbibigay kay Kristo upang mamatay, siya ay medyo walang pakialam. Bagamat hinatulan niya ang tagapagligtas ng hindi sinasadya, at may nararamdamang awa, hindi siya nakadama ng tunay na pagsisisi hanggang ngayon. Sa takot ay nagkulong siya ngayon sa loob ng kanyang bahay, determinadong walang makitang sinuman. Ngunit ang mga pari ay pumunta sa kanyang harapan, sinabi ang kwento na kanilang inimbento, at hinimok siya na huwag pansinin ang pagpapabeya ng mga sentinel sa tungkulin. Bago ito pumayag, siya mismo ang pribadong nagtanong sa gwardya. Sila, na natatakot para sa kanilang sariling kaligtasan, ay hindi nang ahas na magtago ng anuman, at kinuha ni Pilato mula sa kanila ang isang ulat ng lahat ng nangyari. Hindi na niya iniusig ang usapin, ngunit mula noon ay wala ng kapayapaan para sa kanya. Nang si Jesus ay inilagay sa libingan, si Satanas ay nagtagumpay. Naglakas loob siyang umasa na hindi na muling kunin ng tagapagligtas ang kanyang buhay. Inangkin niya ang katawan ng Panginoon, at inilagay ang kanyang bantay sa paligid ng libingan, na nagsisikap na mabilanggo si Kristo.
Mapait siyang nagalit nang tumakas ang kanyang mga anghel sa paglapit ng makalangit na sugo. Nang makita niyang si Kristo ay lumabas na nagtatagumpay, alam niya na ang kanyang kaharian ay magwawakas, at sa wakas ay dapat siyang mamatay. Ang mga pari, sa pagpatay kay Kristo, ay ginawa ang kanilang sarili na mga kasangkapan ni Satanas. Ngayon sila ay ganap na nasa kanyang kapangyarihan. Sila ay nabitag sa isang silo na kung saan ay wala silang nakitang pagtakas kundi sa pagpapatuloy ng kanilang pakikidigma laban kay Kristo. Nang marinig nila ang ulat ng kanyang muling pagkabuhay, natakot sila sa galit ng mga tao. Pakiramdam nila ay nasa panganib ang sarili nilang buhay. Ang tanging pag-asa para sa kanila ay patunayan na si Kristo ay isang impostor sa pamamagitan ng pagtanggi na siya ay nabuhay. Sinuhulan nila ang mga kawal, at pinatahimik si Pilato. Ipinakalat nila ang kanilang mga kasinungalingang ulat sa malayo at malapit. Ngunit may mga saksi na hindi nila kayang patahimikin. Marami ang nakarinig ng patuto ng mga sundalo sa muling pagkabuhay ni Kristo. At ang ilan sa mga patay na lumabas kasama ni Kristo ay nagpakita sa marami, at nagpahayag na siya ay nabuhay na maguli. Ang mga ulat ay dinala sa mga pari ng mga taong nakakita sa mga nabuhay na maguli, at nakarinig ng kanilang patuto. Ang mga saserdote at mga pinuno ay nasa patuloy na pangamba, baka sa paglalakad sa mga lansangan, o sa loob ng kanilang sariling tahanan, sila ay makaharap kay Kristo. Nadama nila na walang kaligtasan para sa kanila. Ang mga bolt at bar ay hindi magandang proteksyon laban sa anak ng Diyos. Sa araw at gabi ang kakilakilabot na tagpo na iyon sa bulwagan ng paghuhukom, nang sumigaw sila, ang kanyang dugo ay sumaatin, at sa ating mga anak, ay nasa harapan nila. Mateo Kapitulo 27 versikulo 25. Hindi na mawawala sa kanilang isipan ang alaala ng tagpong iyon. Hindi na magkakaroon ng mapayapang pagtulog sa kanilang mga unan. Nang marinig ang tinig ng makapangyarihang anghel sa libingan ni Kristo, na nagsasabi, "Tinatawag ka ng iyong ama," ang tagapagligtas ay lumabas mula sa libingan sa pamamagitan ng buhay na nasa kanyang sarili. Ngayon ay napatunayan ang katotohanan ng kanyang mga salita, "Iniaalay ko ang aking buhay, upang aking kunin itong muli. Ako ay may kapangyarihang ibigay ito, at may kapangyarihan akong kunin itong muli." Ngayon ay, natupad ang propesya na sinabi niya sa mga saserdote at mga pinuno, "Gibein ang templong ito, at sa 3 araw ay aking itatayo." Juan Kapitulo 10 versikulo 17, 18, 19 minuto pasado alas 2. Sa ibabaw ng inukit na libingan ni Joseph, si Kristo ay nagpahayag sa tagumpay, "Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang buhay." Ang mga salitang ito ay masasabi lamang ng Diyos. Ang lahat ng nilikha ay nabubuhay ayon sa kalooban at kapangyarihan ng Diyos. Sila ay umaasa sa mga tatanggap ng buhay ng Diyos. Mula sa pinakamataas na serapin hanggang sa pinakahamak na may buhay na nilalang, ang lahat ay napupunan mula sa pinagmumulan ng buhay. Siya lamang na kaisa ng Diyos ang makapagsasabi, "Ako ay may kapangyarihang ibigay ang aking buhay, at ako ay may kapangyarihang kunin itong muli." Sa kanyang pagka-Diyos, si Kristo ay nagtataglay ng kapangyarihang putulin ang mga gapos ng kamatayan. Si Kristo ay bumangon mula sa mga patay bilang ang mga unang bunga ng mga natutulog. Siya ang antitype ng bigkis ng alon, at ang kanyang muling pagkabuhay ay naganap sa mismong araw kung kailan ihaharap ang bigkis sa harap ng Panginoon. Sa loob ng mahigit 1,000 taon ang simbolikong seremonyang ito ay ginanap. Mula sa mga bukid ng pag-aani ay tinipon ang mga unang uhay ng hinog na butil, at nang ang mga tao ay umakyat sa Jerusalem sa Paskwa, ang bigkis ng mga unang bunga ay iwinagayway bilang isang handog na pasasalamat sa harap ng Panginoon. Hanggang sa ito ay iniharap, ang karit ay maaaring ilagay sa butil, at ito ay tipunin sa mga bigkis. Ang bigkis na inialay sa Diyos ay kumakatawan sa pag-aani. Kaya si Kristo ang mga unang bunga ay kumakatawan sa dakilang espiritual na pag-aani na titipunin para sa kaharian ng Diyos. Ang kanyang muling pagkabuhay ay ang uri at pangako ng muling pagkabuhay ng lahat ng matuwid na patay. Sapagkat kung tayo'y sumasampalataya na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, gayon din naman silang nanggatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Unang Tesalonika Kapitulo 4 versikulo 14. Sa pagbangon ni Kristo, dinala niya mula sa libingan ang maraming bihag. Ang lindol sa kanyang kamatayan ay nabuksan ang kanilang mga libingan, at nang siya ay bumangon, sila ay lumabas na kasama niya.
Sila ang mga naging katuwang ng Diyos, at sa kabayaran ng kanilang buhay ay nagpatotoo sa katotohanan. Ngayon sila ay magiging mga saksi para sa Kanya na bumuhay sa kanila mula sa mga patay. Sa panahon ng kanyang ministeryo, binuhay ni Jesus ang mga patay. Pinalaki niya ang anak ng balo ng Nain, at ang anak na babae ng pinuno at si Lazaro. Ngunit ang mga ito ay hindi binihisan ng imortalidad. Pagkatapos nilang buhayin, napapailalim pa rin sila sa kamatayan. Ngunit yaong mga lumabas mula sa libingan sa muling pagkabuhay ni Kristo ay ibinangon sa buhay na walang hanggan. Umakyat sila kasama niya bilang mga trepeo ng kanyang tagumpay laban sa kamatayan at libingan. Ang mga ito, sabi ni Kristo, ay hindi na mga bihag ni Satanas, natubos ko na sila. Inilabas ko sila mula sa libingan bilang mga unang bunga ng aking kapangyarihan, upang makasama ko kung nasaan ako, hindi na makakakita ng kamatayan o makaranas ng kalungkutan. Ang mga ito ay nagsipasok sa bayan, at napakita sa marami, na nangagsasabi, si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, at tayo ay muling nabuhay na kasama niya. Sa gayon ay na-immortalize ang sagradong katotohanan ng muling pagkabuhay. Ang mga banal na nabuhay na maguli ay nagpatotoo sa katotohanan ng mga salitang, ang iyong mga patay na tao ay mabubuhay, kasama ng aking patay na katawan ay babangon sila. Ang kanilang pagkabuhay na maguli ay isang paglalarawan ng katuparan ng propesya, gumising kayo at umawit, kayong naninirahan sa alabok, sapagkat ang iyong hamog ay gaya ng hamog ng mga halamang kahoy, at itataboy ng lupa ang mga patay. Isayas Kapitulo 26 versikulo 19. Sa mananampalataya, si Kristo ay ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sa ating tagapagligtas ang buhay na nawala dahil sa kasalanan ay ibinalik, sapagkat siya ay may buhay sa kanyang sarili upang buhayin ang kanyang ibig. Siya ay namuhunan ng karapatang magbigay ng imortalidad. Ang buhay na kanyang inialay sa sangkatauhan, kanyang binubuhay muli, at ibinibigay sa sangkatauhan. Ako ay naparito, sabi niya, upang magkaroon sila ng buhay, at magkaroon sila nito ng higit na sagana. Sinumang umiinom ng tubig na aking ibibigay sa kanya ay hindi mauuhaw kailanman, ngunit ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging isang balon ng tubig sa kanya na bumubukal sa buhay na walang hanggan. Sinumang kumakain ng aking laman, at umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan, at ibabangon ko siya sa huling araw. Juan Kapitulo 10 versikulo 10, 14 minuto pasado alas 4, 54 minuto pasado alas 6. Para sa mananampalataya, ang kamatayan ay isang maliit na bagay lamang. Si Kristo ay nagsasalita tungkol dito na parang ito ay isang maliit na sandali. Kung tutuparin ng isang tao ang aking salita, hindi siya makakakita ng kamatayan, hindi siya makakatikim ng kamatayan kailanman. Para sa Kristiyano, ang kamatayan ay isang pagtulog lamang, isang sandali ng katahimikan at kadiliman. Ang buhay ay nakatago kasama ni Kristo sa Diyos, at kapag si Kristo, na ating buhay, ay mahayag, kung magkagayo'y magpapakita rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Juan Kapitulo 8 versikulo 51, 52, Kolosas Kapitulo 3 versikulo 4. Ang tinig na sumigaw mula sa krus, naganap na, ay narinig sa gitna ng mga patay. Tinusok nito ang mga dingding ng mga libingan, at tinawag ang mga natutulog na bumangon. Ganito ang mangyayari kapag ang tinig ni Kristo ay narinig mula sa langit. Ang tinig na iyon ay tatagos sa mga libingan at aalisin ang mga bar sa mga libingan, at ang mga patay kay Kristo ay babangon. Sa muling pagkabuhay ng tagapagligtas ay nabuksan ang ilang libingan, ngunit sa kanyang ikalawang pagparito ay maririnig ng lahat ng mahal na patay ang kanyang tinig, at lalabas sa maluwalhati, walang kamatayang buhay. Ang parehong kapangyarihan na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay bubuhayin ang kanyang simbahan, at luluwalhatiin ito kasama niya, higit sa lahat ng pamunuan, higit sa lahat ng kapangyarihan, higit sa bawat pangalan na binanggit, hindi lamang sa mundong ito, kundi maging sa darating na mundo. Dito nagtatapos ang Kabanata 81. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.